Kabanata 1541. Medyo nagulat si Albert. Ngayon lang siya nakakita ng nakakatakot na tao. Tinira ni Thomas ang kanyang pangako at masyado siyang mabangis. Wala ba talagang makakakontrol sa kanya? Malamig na tinitigan ni Albert si Thomas at sinabing, sa tingin mo ba ay napakagaling mo na walang makakakontrol sa'yo? Hayaan mong sabihin sa'yo, ito ang Kiara Cloud Mountain. Magagawa ng mga mayayaman ang anumang gusto nila dito. Gusto mo ba talagang mamatay para lang kalabanan ng mga negosyante? Naniniwala ka ba na may lakas ako ng loob na patayin ka sa harap ng police station? Sanay na si Albert at ang kanyang tropa na gumawa ng krimen sa lugar na ito, kaya parang wala lang ito sa kanila. Sinabi niya iyon dahil gusto niyang takutin si Thomas. Gayunpaman, walang pakialam si Thomas sa kanila. Hindi ako naniniwala sa'yo. Natigilan si Albert. Okay, Thomas, maghintay ka. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang phone at tumawag. Thomas Mayo, huli na ang lahat kahit gusto mong lumuhad at magmakaawa sa akin. Tinawagan ko na ang mga tauhan ko para pumunta dito. Maghintay ka lang, mahihirapan ka mamaya. Hindi mukhang nagmamadali si Thomas. Nakatayo lang siya doon at naghihintay. Gayunpaman, nakaramdam ng takot si Valerie. Alam niya kung sino si Albert at ang mga tauhan nito. Kung nasaktan nila ang mga taong ito, hindi magiging maganda ang katapusan nila. Kaya kailangan na nilang tumakas ngayon. Hinailan ni Valerie ang braso ni Thomas. Hindi mo matatalo ang napakaraming tao ng mag-isa. Kahit na magaling ka sa pakikipaglaban, hindi mo kakayanin ang napakarami sa kanila. Terena, huwag mo silang awayin. Malumanay na ngumiti Thomas sa kanya. Kung natatakot tayo hanggang sa punto na tumakbo tayo sa harap ng police station, saan pa tayo pupunta sa Kiara Cloud Mountain? Kung walang pakialam si Albert at iba pa sa mga pulis, wala itong pinagkaiba ito kahit saan man sila tumakas. Hindi rin alam ni Valerie ang kanyang sasabihin. Hindi nagtagal, humigit kumulang 5 truck ang napadpad at maraming workers na may hawak na pala at ang sumugod. Pinalibutan nila si Thomas at ang kanyang mga kasamahan. Ilang sandali pa ay sinabi ni Albert, Thomas, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Makikipagtulungan ka ba sa akin? Mag-isip ka ng maigi bago ka sumagot. Kung maling sagot ang sasabihin mo, walang awa kang sasaktan ng mga tauhan ko. Huwag mo akong sisihin kung aksidente ka nilang mapapatay. Tumingin si Thomas sa paligid bago siya tumalikod at tumingin kay Aris. Kasunod nito ay tinanong niya, nanganganib ang buhay ko ngayon. Kung lalaban ba ako, maituturing ba itong self-defense? Tumango si Aris. Siyempre. Doon ako makakasiguro. Tumingin si Thomas kay Albert at sinabing, pasensya na pero hindi ako makikipag-cooperate sa'yo. Sa sobrang galit ni Albert ay nagngangalit siya. Mukhang hindi niya makukuha ang Dragon Mountain Range sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi rin niya basta-basta hahayaan na lokohin siya ng sinuman. Tinaway ni Albert ang kanyang kamay at sinenyasan ng mga tauhan na iyon na sumugod at patayin si Thomas at ang kanyang mga kasama. Pero, agad na naglabas ng baril si Thomas sa kanyang jacket at pinaputukan niya ang binti ng taong nakatayo sa pinakaharap. Bang! Ang tao ay nahulog sa lupa, tinakpan ng kanyang binti at walang tigil na sumigaw. Naking gulat ng ibang tao sa biglaang putok na ito kaya natigilan sila sa kanilang kinatatayuan. Sila ang mga lokal na manggagawa at kadalasang ginagamit nila ang original na weapons kapag nakikipaglaban sila. Ngayon lang sila nakaranas ng putok ng baril. Nang dumating ang mga pulis para pigilan sila noon, nagpaputok lang ang mga ito sa langit para takutin sila. Ang mga pulis ay hindi kailanman nagpaputok ng anumang baril sa mga manggagawa. Mabilis na nagulat ang mga tauhan. Hindi lang sila tinatakot ni Thomas pero patuloy niya pa itong ipinutok. Bang! Bang! Narinig ang mga putok ng baril at maraming manggagawa ang agad na bumagsak sa lupa hanggang sa napuno ng dugo ang paligid. Kapag nakita ng mga manggagawang iyon ang ganoong sitwasyon, maglalakas loob pa ba silang sumugod? Gusto ba talaga nilang mamatay? Takbo! Itinapon ng mga manggagawa ang lahat ng armas. Pagkatapos, lahat sila ay tumalikod at tumakbo. Natakot sila na kung mabagal silang tumakbo ay mapapatay sila ni Thomas. Kabanata 1542. Sa huli, si Albert at ilang negosyante na lang ang natira. Pinahihit ni Thomas ang direksyon ng baril bago niya itinutok ito sa ulo ni Albert. Bago pa siya magsalita ay natakot si Albert kaya napaluhod siya at lumuhad din ang ibang mga negosyante. Ang mga mahihina ay natatakot sa malalakas na tao, pero ang mga malalakas na tao ay natatakot sa mga walang takot.
Kahit gaano pa kagaling si Albert at ang kanyang tauhan, mga local tycoon lang sila. Kung ikukumpara sa totoong authority, mahina sila pagdating sa nakakatakot na personal. Sa oras na ito, tumakbo palabas ang mga pulis. Sumigaw si Albert sa pulis na parang nakita niya ang kanyang tagapagligtas, "Mga pulis, iligtas niyo ako. Tulungan niyo ako." Maraming pulis ang sumugod at nilagyan ng posa si Albert at ang kanyang mga tauhan. Natigilan si Albert. Dahil dito ay may pag-aalala siyang sumigaw, "Nababaliw ka na ba? Ang ginagawa niyo, siya si Thomas na iyon ang tumira, pero hinuhuli mo ako. Anong ibig mong sabihin?" Sumagot sa kanya ang isa sa mga pulis, "Ikaw ay under suspicion sa pananakot sa isang government official, at nagtipon ka ng malaking bilang ng mga manggagawa para bugbugin ang opisyal ng gobyerno. Tumama ka sa amin." Government official. Sino yun? Natigilan si Albert at ang kanyang mga kasamahan. Si Thomas ba ang tinutukoy niyang government official? Hindi pa rin nila alam ang tunay na pagkatao ni Thomas. Ang mga pagbabante at pambubugbog sa God of War na gamit ang isang malaking grupo ng tao ay hindi isang magaan na krimen. Malaki ang tsansa na makulong sila ng halos 10 taon. Nang makita ni Thomas na nakakulong si Albert at ang kanyang mga kasamahan, gamaan na sa wakas ng pakiramdam niya. Patuloy na sinusubaybayan ng mga taong ito ang Dragon Mountain Range. Kung hindi sila pinabagsak ni Thomas, hindi niya alam kung ano pang kalokohan ang gagawin pa nila. Sa oras na iyon, malaki ang posibilidad na pagbintangan at patayin nila si Valerie. Sa wakas na lutas na ang lahat. Mamantong hininga si Thomas. Bumalik na sila sa villa ng Silver family. Bilang nag-iisang miyembro ng pamilyang Silver. Sinimulan ni Valerie na ay manage ng mga gawain ng kanyang pamilya ng paisa-isa, kasama ang libing ng kanyang ama at lahat ng uri ng mga gawain sa pamilyang Silver. Dati, lahat ay hawak ng kanyang ama at kapatid dahil si Valerie ay isang spoiled na anak. Ngayon, lahat ay nasa kanyang mga balikat at iyon ay talagang nagpabigat sa kanya. Ngayon ay alam na niya sa wakas ang pagod na nararanasan ng pang-araw-araw na buhay ng kanyang ama. Habang nagpapahinga siya, naglakad si Thomas papunta kay Valerie at sinabing, "Alam kong busy ka at alam ko rin na hindi angkop na sabihin ito ngayon. Pero gusto ko pa ring sabihin." Bago niya tapusin ang kanyang pangungusap, agad naman siyang pinigilan ni Valerie. "Alam ko ang gusto mong sabihin. Gusto mong makuha ang 1,000-year mushroom ng pamilya namin, di ba?" "Oo," desididong sinabi ni Thomas. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Kiara Cloud Mountain. Agad na sumagot sa kanya si Valerie, "Sa totoo lang, ang tatay ko lang ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng Kiara Cloud Mountain." Naramdaman ni Thomas na lumubog ng kaunti ang puso niya nang marinig niya iyon. Si Riordan lang ang nakakaalam nito, pero patay na siya. Ano pa ang dapat gawin ni Thomas? Kung ang isang 1,000-year-old mushroom ay tumubo sa isang tagong lugar sa Dragon Mountain Range, paano ito hahanapin ni Thomas? Sobrang nadidismaya si Thomas. Pero, dagdag ni Valerie, "Isang bagay ang natatandaan ko. May secret room ang tatay ko at hindi niya hinahayaan ako at ang aking kuya na pumasok sa lahat ng pagkakataon. Pwede tayong pumasok sa kwarto na iyon at tingnan ito. Baka makakita tayo ng mga clue tungkol sa 1,000-year mushroom." Nagulat si Thomas nang marinig ito. "Saan ang kwarto? Sundan mo ako." Pagkatapos, dinala ni Valerie sina Thomas at Aris sa cabinet ng study room. Maingat niya itong itinulak, dumausda sa gilid ng cabinet at ipinakita ang isang pinto sa likuran. Kabanata 1543. Iyon na nga iyon. Itinuro ni Valerie ang pintuan at sinabing, "Base sa sinabi ng tatay ko, matatagpuan ang kayamanan ng aming pamilya sa likod ng pintong ito. Pero ang patriarch lamang ang nakakaalam ng password. Patay na ang tatay ko, kaya walang nakakaalam ng password. Kung mabubuksan ang pintong ito, baka mahanap natin ang 1,000-year mushroom." Lumapit si Aris dito. Pagkatapos niyang suriin ang pinto, parang wala siyang gana na sinabi, "Bubuksan natin ang pinto gamit ang password o pilit itong bubuksan gamit ang outside force." Umiling si Valerie nang marinig ito. "Hindi tayo pwedeng maaaring gumamit ng outside force. May self-destruct program sa loob ng kwarto. Kung pilit nating bubuksan ito gamit ang puwersa, ang mga bagay sa loob ng silid ay masisira. Kaya ang pagpipilian lamang nila ay ang password." Naglakad silang tatlo papunta sa pinto. May touchscreen sa pinto at meron rin rectangle sa screen. Maliban doon, wala nang ibang bagay.
Ilang sandali pa ay sinabi ni Valerie, ang rectangle ay ang lugar kung saan ilalagay ang password. Noong bata pa ako, nakita ko minsan ng aking tatay ay sumulat at gumuhit ng isang bagay sa rectangle. Hindi ko rin alam kung paano niya ito pinaandar o kung anong mga number o salita ang inilagay niya, pero agad na bumukas ang pinto pagkatapos nito. Nakatitig si Thomas sa screen habang siya ay abala sa kakaisip. Sa totoo lang, imposibleng malaman ang password sa sitwasyong ito. Hindi mo alam kung ang password ay binubuo ng mga number o salita o kung mayroon pang ibang mga simbolo o kung nangangailangan ito ng ilang espesyal na movement operation. Anong gagawin mo kung kailangan mong hawakan ng isang piraso ng puting papel? Wala kang ibang magagawa. Kahit na napakatalino ni Thomas, imposible pa rin na malaman ang password kapag wala para sa kanya na siyang anumang clue. Ang sitwasyong ito ay tulad ng isang senaryo kung saan may isang kandidato na sumailalim sa isang examination. Ngunit hinarang ng invigilator ang mga tanong sa test papers at hindi niya ipinaalam sa kandidato kung ito ay isang language o isang mathematics paper. Pinigyan lang niya ng frame ang kandidato para hayaan itong magsulat ng sagot dito. Tama ba ito? Kahit pasagutan niya ang mga katanungan, wala pa rin siyang idea sa nilalaman nito. Ilang sandali pa ay sinabi ni Iris, paano malalaman ang password? Valerie, please pag-isipan mo itong muli. May sinabi ba ang tatay mo? Umiling si Valerie. Wala talaga akong alam. Walang nabanggit na kahit ano ang tatay ko tungkol sa password. Kaya naman nakatitig lang silang tatlo sa pinto habang nakatayo sa may pinto. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Nakaisip sila ng lahat ng uri ng ideya pero hindi pa rin nila malutas ang problema. Hindi rin sila ng ahas na subukan ang anumang password. Kung meron itong trap na tulad ng self-destructing program na maa-activate pagkatapos ng 3 beses, ano naman ang magiging solusyon nila para dito? Pagkatapos nilang tumayo doon ng mahigit 1 oras, biglang nagningning ang mga mata ni Valerie at sinabi niya, may naaalala ako. May oras na lasing ang tatay ko at sinabi niya sa akin na makakapasok ako sa kwarto kapag alam ko kung bakit 4 minus 4 ay 8. 4 minus 4 ay 8. Kumunat ang noo ni Iris. Baka mali ang naaalala mo. Dapat 4 plus 4 equals 8, di ba? Inilibot ni Valerie ang kanyang mga mata. Hindi mali ang naalala ko. Naisip ko na nakakatawa yun noong panahon na iyon. Siguro dahil bata pa ako, alam ko pa rin ang tungkol sa addition at multiplication. Noon, tinanong ko rin ang tatay ko kung bakit minus at hindi plus. Umiti lang ang tatay ko nang hindi ako sinasagot. Ang sinabi niya ay nagbigay ng ilang pahiwatig kay Thomas. Hindi sasabihin ni Riordan ang mga bagay na iyon ng walang dahilan at dapat mayroong ilang mga kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Malamang may koneksyon iyon sa pagbukas ng pintong ito. Common sense na ang 4 plus 4 ay equals 8. Pero isang pagkakamali kapag sasabihin na 4 minus 4 ay equals 8. Ano ang kaugnayan sa pagitan ng isang pagkakamali at isang password para buksan ang pinto? Ilang sandali pa ay sinabi ni Iris, bakit hindi natin ilagay ang numbers 4, 4 at 8? Baka mabuksan nito ang pinto. Umiling si Thomas. Hindi ito magiging ganoon kasimple. Nakatayo lang siya sa pintuan habang iniisip kung ano ang ibig sabihin ng maling formula na ito. Napaisip siya habang nakatingin sa rectangle sa screen. Habang tinatitigan niya ito ay may biglang sumagi sa kanyang isipan. Alam ko na. Napagtanto niya ito bago siya agad umiling at tumawa. Napakasimple pala ng password. Pagkatapos, inilapit niya ang kanyang kamay sa rectangle na nasa loob ng screen sa harapan nila Iris at Valerie. Napakasimple ng kanyang mga galaw na para bang naglalaro siya ng larong Fruit Ninja. Kumuhit lang siya ng 4 na stroke, ang bawat stroke ay para sa anggulo ng rectangle. Pagkatapos, bumagsak ang 4 na anggulo ng rectangle sa screen. Kasunod nito, narinig nila ang ilang mga clicks at ang pinto ay dumula sa kaliwa. Nabuksan nila ang pintuan. Tuwang-tuwa si Iris nang makita ito at nagtataka siyang nagtanong, Commander, paano mo nagawa iyon? Napangiti si Thomas at sinabing, napakasimple lang nito. 4 minus 4 ay 8. Ang rectangle ay may 4 na anggulo. Pagkatapos maputol ng lahat ng mga anggulo, hindi na mababawasan ang bilang ng mga anggulo pero magkakaroon pa ng 4 na anggulo. Ito ay nagiging 8 angles. Ang sagot ay 4 minus 4 equals 8 na siya ring password para mabuksan ang pintong ito. Natawa si Iris nang marinig ito. Napakasimple pala ng hinahanap nilang sagot.
Kung hindi mo alam ang outcome, mahirap itong hulaan. Sa kabutihang palad, si Valerie ay may mga clues na naibigay at dahil dito ay naisip ni Thomas ang solusyon. Mula nang mabuksan ang pinto, nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo at sunod-sunod silang pumasok sa kwarto. Ito ay isang space na halos 50 square meters ang laki. Hindi kalakihan ang space. Ang lahat ng itinago doon ay ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilyang Silver. Nagulat rin si Valerie nang makita niya ang lahat ng kayamanan. Talagang hindi niya inaasahan na ang kanyang bahay ay naglalaman ng napakaraming mahahalagang bagay. Kabanata 1544. Hanapin ang Thousand-Year Mushroom. Hinanap nila ang buong kwarto, ngunit hindi nila nakita ang thousand-year-old mushroom. Siyempre, kung ang mushroom ay itinatago sa lugar na ito, hindi ba ito mamamatay pagkatapos ng ilang sandali? Sa makatuwid, nagsimula silang maghanap ng iba't ibang mga articles at mga records. Sa huli, nagbunga ang kanilang pagsusumikap. Natagpuan ng Aris ang eksaktong lokasyon ng isang thousand-year-old mushroom sa isang notebook. Ito. Nahanap ko na. Sabay itong binasa ng tatlo. Makikita sa notebook ang eksaktong lokasyon ng thousand-year-old mushroom at ang mga paraan pagpulot, pag-iingat, at paggamit nito. Napakadetalyado nito na para bang natakot ang author na hindi sinasadyang masira ang mushroom. Tuwang-tuwa si Thomas pagkatapos niyang mabasa ito. Tara na at kunin ang thousand-year mushroom. Kaya naman, si Valerie ay nanatili sa bahay habang sina Thomas at Aris ay pumunta sa Dragon Mountain Range para mamitas ng thousand-year mushroom. Matapos nilang magtrabaho ng kalahating araw, sa wakas ay natagpuan nila ang kabute sa isang bangin at matagumpay nilang nabunot ito at naidala pabalik. Matapos nilang mahawakan ito ng maayos, inatasan ni Thomas ang mga miyembro ng Power of Almighty na magmula sa Central City para ay escort ang kabute pabalik sa Central City. Dito na nagtatapos ang problema nila tungkol sa thousand-year mushroom. Sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Thomas. Dahil nahanap na niya ito, hindi na rin niya kailangang manatili sa Kiara Cloud Mountain. Sa huli, dumating sila ni Aris sa bahay ng pamilyang Silver sa huling pagkakataon upang magpaalam kay Valerie. Tinamantala rin nila ang pagkakataong dumalo sa libing ni Riordan. Nang matapos ang libing, tinawag ni Valerie si Thomas sa isang malayong sulok. Miss Silver, bakit mo ako pinatawag? Kinuha ni Valerie ang isang gintong token mula sa kanyang coat at inilagay ito sa kamay ni Thomas. Pagkatapos, naglabas din siya ng sulat at ipinasa kay Thomas. Miss Silver, ano ito? Nagpaliwanag sa kanya si Valerie, ito ang token ng head ng pamilyang Silver at ang sulat ay ang transfer agreement. Thomas, simula ngayon, ikaw na ang susunod na pinuno ng pamilyang Silver. Ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Silver ay mapupunta sa iyo kabilang ang Dragon Mountain Range. Nagulat si Thomas. Bakit? Napangiti si Valerie. Niligtas mo ang buhay ko at nilinis mo ang pangalan ko. Tinigyan mo ng hustisya ang inaalala ng tatay ko, kaya dapat kong suklian ang iyong kabutihan. Isa pa, ikaw ang taong importante sa aking ama. Naniniwala akong walang problema na hayaan kang i-manage ang pamilyang Silver. Kumunat ang loo ni Thomas at sinabing, pero, napakamahal ng thank you gift na ito. Hindi ito mahal, sabi ni Valerie. Alam mo naman na hindi ako suitable na mag-manage ng pamilya. Kung ipapasa sa akin ang pamilyang Silver, lalo lang itong magiging mahina. At saka, baka hindi ko maprotektahan ang Dragon Mountain Range. Kung ipapasa ko sa iyo ang lahat, makakasiguro ako, at hindi ko rin kailangang magtrabaho ng husto. Alam ni Thomas na nagiging humble lang sa kanya si Valerie. Napakabigat ng Reg Along ito. Kalimutan ng iba pang mga bagay, kung ginamit lang ng ibang tao ang Dragon Mountain Range ng normal at hindi sinisira, pwede silang kumita ng humigit kumulang $2 billion taon-taon. Ang bulubundukin ay naglalaman rin ng maraming kakaibang kayamanan at mayroong maraming mahahalagang herbal medicines tulad ng thousand-year mushroom. Ang mga ito ay hindi masusukat ng pera. Minsan, ang mga halamang gamot na ito ay makapagliligtas ng mga buhay. Malaki ang pasasalamat sa kanila ni Thomas at naglabas din siya ng bank card bago ito inilagay sa kamay ni Valerie. Natigilan si Valerie saglit bago siya ngumiti at sinabing, hindi mo ako kailangang bigyan ng pera. Ang mga kayamanang iyon sa secret room ng tatay ko ay sapat na para gamitin ko sa natitirang mga taon ng aking buhay.
Sumagot naman sa kanya si Thomas, kung kukuha ka lang ng kayamanan sa gold mine nang hindi nagpo-produce, mauubusan ka rin ng pera balang araw. Itago mo na lang itong card. Taon-taon, ililipat ko ang pera sa pag-utilize ng Dragon Mountain Range papunta sa card bilang sure dividend. Kahit nagugulin mo ang lahat ng pera na natitira ng iyong ama, hindi mo pa rin kailangang mag-alala tungkol sa pera. Hindi na siya tinanggihan pa ni Valerie at itinago na lang niya ang card. Salamat. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Biglang bamulong si Valerie, sayang dahil kasal ka na. Kung hindi ka kasal, hindi mo kailangang magiging mahirap para sa akin dahil pwede kitang pakasalan ng diretsyo. Kung pakakasalan kita, masusuklian ko ang iyong kabaitan at magiging justifiable na umasa sa'yo. Ano sa tingin mo? Umiti si Thomas at hindi sumagot. Mapait ang tingin sa kanya ni Valerie na hindi niya masabi ang kanyang nararamdaman. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng pakiramdam ng attachment sa isang lalaki, pero ito ay isang lalaki na hindi niya kailanman makakasama. Pagkatapos ng libing, nagmamadali sina Thomas at Aris para lumipad pabalik sa Central City. Habang pabalik sila, nagtanong sa kanya si Aris, Commander, minana mo na ngayon ang posisyon ng head ng pamilyang Silver, kaya kailangan mong i-manage ang pamilyang Silver at ang Dragon Mountain Range. Hindi ba nakatali ka na noon sa Kiara Cloud Mountain hanggang sa mamatay ka? Umalaklak si Thomas nang marinig ito. Hindi ko kailangang gawin ang lahat ng sarili ko lang. Ang management system ng pamilyang Silver ay palaging mabuti. Kailangan ko lang isama ang pamilyang Silver sa kumpanya ko at kumuha ng taong mapagkakatiwalaan na mamahalan nito. Tanong ni Aris, sino ang itatanong mo? Sandaling nag-isip si Thomas bago niya sinabing, magulo ang pamilyang Silver ngayon kaya kailangan kong maghanap ng mapagkakatiwalaang tao. Kakayanin ni Samson yan. Hayaan mo siya at maranasan ang magandang kapaligiran doon. Pagkatapos niyang malutas ang gulo, hahanap ako ng papalit sa kanya. Sa malayong bahagi ng Central City, bumahing si Samson sa opisina ng Vice Chairman ng Sterling Technology. Kakaiba iyan. Napakainit ng panahon. Bakit ako bumabahing? Kabanata 1545. Maulap ang langit at parang malapit ng umulan anumang oras. Ganito rin ang mood ni Vera. Siya ay nananatili sa Red Society Pharmacy kamakailan lamang. Ang pamilyang Nolan ang nag-asikaso sa kanyang pang-araw-araw na pagkain at sila ang nagmamanage ng mga gamot para sa peklat sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang araw, halatang hindi gumaling ang kanyang peklat at mukhang lalo itong namumutla. Medyo nalungkot si Vera. Alam niyang masyadong matagal na ang peklat sa mukha niya at imposibleng magamot ito. Lumapit si Vera sa bintana at dumungaw sa labas nito. Tumingin siya sa maulap na kalangitan at nakaramdam siya ng matinding kadiliman. Pop! Isang bato ang ibinato sa bintana. Humigit kumulang 5 tao ang nakatayo sa kalye habang ang mga ito ay sumisigaw kay Vera. Hoy, pangit! Magtago ka na lang sa loob at huwag na huwag kang lalabas. Tingnan mo ang pangit mong mukha. Gaano kakapal ang mukha mo para sumali sa audition? Tinayang mo ang feelings ko para sa'yo. Nagpatuloy ang mga taong iyon sa pagbato sa bintana. Tumalikod si Vera at naglakad palayo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Simula nang lumipat siya rito, sobrang naapektuhan ang negosyo ng Red Society Pharmacy. May mga taong dumarating at gumagawa ng gulo araw-araw, hindi niya maisip kung sila ba ang tunay na mga fans na nasaktan niya o mga taong ipinadala ng pamilyang Gomez upang gumawa ng kaguluhan. Sa kabutihang palad, matuwid ang pamilyang Nolan. Tinutulungan nila si Vera sa araw-araw at hindi siya pinandidirian. Naapektuhan man ang kanilang negosyo, patuloy pa rin nilang ipinagtatanggol si Vera. Kung wala ang pamilyang Nolan, hindi na siguro magpapatuloy sa buhay si Vera hanggang sa puntong ito. Baka matagal na siyang nagpakamatay. Nakaupo siya sa kwarto habang patuloy siyang nagbubuntong hininga at nalulungkot. Diyos ko, bakit naging malupit ka sa akin? Habang nalulungkot at nawawalan siya ng pag-asa, bigla siyang nakarinig ng ingay sa lower floor na parang may mga taong nag-aaway. Lumakad muli si Vera sa bintana at nakita niyang nahuli ni Flying Rooster at ng kanyang barkada ang mga taong bumato kanina. Mainit ang ulo ni Flying Rooster. Direkta niyang tinadtad ang mga daliri ng isa sa mga tao nang walang pakialam. Ang iba ay gustong tumakas, ngunit silang lahat ay nahuli ng mga subordinate ni Flying Rooster. Pagkatapos, pinutol niya ang mga daliri nilang lahat.
Ang mga taong iyon ay umiyak at humingi ng awa, ngunit naging walang kwenta ang lahat. Si Flying Rooster ay hindi isang mabait na tao. Matapos putulin ni Flying Rooster ang kanilang mga daliri, direkta niyang sinabi sa kanila, bumalik kayo at ibigay ang mensahe na ito sa inyong boss. Kung susubukan mo ulit gumawa ng gulo dito, ang susunod kong puputulan ay hindi ang iyong mga daliri, pero ang inyong mga ulo. Umalis kayo sa harapan ko. Sa sobrang takot ng mga gangster ay agad silang nagtakbuhan. Napabuntong hininga si Vera. Kahit na nalutas ni Flying Rooster ang problema sa ngayon, hindi ito mawawala hanggat hindi siya gumagaling. Sa oras na ito, narinig ang tunog ng may mga katok sa pinto. Katok, katok, katok. Miss Jack Queen, pwede mo bang buksan ang pinto? Ang boses na ito ay mula kay Iris. Agad na nagningning ang mga mata ni Vera. Kung may tao man siyang naiisip at nagpapasaya sa kanya sa sandaling makita niya ito, iyon ay walang iba kundi si Iris. Umalis si Iris sa Central City at pumunta sa isang lugar noong nakaraang mga araw, at dahil dito ay miss na niya si Vera. Dahil sa kasabikan, tumakbo siya sa pinto at agad itong binuksan. Masayang nakatitig si Vera sa kanya, at hindi na siya makapaghintay na sumugod sa mga pagkakayakap ni Iris. Ngunit ang kanyang pagiging rationality ang nagpakalma sa kanya. Mr. Iris, bumalik ka na. Oo, salbi ni Iris. Hindi lang ako, bumalik na rin yung commander natin. Vera, sundan mo ako. May gusto akong aipakitang maganda sa'yo. Ano ito? Malalaman mo ito pagkatapos mong makita ito. Sinisiguro kong magiging masaya ka kapag nakita ito. Hinawakan ni Iris ang kamay ni Vera nang makarating sila sa lobby ng Red Society Pharmacy. Sa oras na ito, nakalok ang pinto at bintana at hindi makapasok ang ibang mga tao. Tanging sina Birch, Jacob, at Thomas ang naroroon. Napapaligiran silang lahat sa isang maliit na kahon sa gitna at hindi alam ni Vera kung ano ang nasa loob nito. Dinala ni Iris si Vera sa gitna ng lobby. Tinabi ni Thomas nang hindi itinaas ang kanyang ulo, Vera, ipinangako ko sa iyo na pagagalingan ko ang mga peklat sa iyong mukha. Ngayon ang oras na tutuperin ko ang pangako ko. Nagulat si Vera at nagtataka siyang nagtanong, Mr. Mayo, may paraan ka ba talaga para gamutin ang peklat sa mukha ko? Hindi ko makakasiguro pero susubukan ko ito sa abot ng aking makakaya. Sabi ni Thomas, mapapanumbalik daw ng 1,000-year mushroom ang edad at kaya nitong gamutin ang peklat. Kahit gaano kapangit ang isang tao, magiging maganda ang itsura niya na parang si Mona Lisa. Kahit na parang sobrang exaggerated ang sinabi ko, naniniwala ako na itong 1,000-year mushroom ay may kakayahan na magpagaling ng peklat. Nang mabunot ko ito, na-realize ko na ang 1,000-year mushroom ay may napakalakas na malamig na pakiramdam at kaya nitong sugpuin ang fire nature ng peklat. Kung ito ay ginamit ng maayos, naniniwala ako na ito ay makapagpapagaling sa'yo. Nakipag-usap na ako kay Mr. Nola tungkol sa lahat ng plano para gamutin ka. Sisimulan na natin ito ngayon. Tuwang-tuwang tumango si Vera sa kanya. Mareresolba na kaya ang problemang gumugulo sa kanya sa loob ng mahigit 10 taon ngayon. Diyos ko, huwag mo sana akong lokohin. Tumenya si Thomas na humiga si Vera sa kama. Ilang beses na pinunasan ni Jacob ang mukha ni Vera ng basang tuwalya bago niya pinunasan ang mukha nito ng tuyong tuwalya at naglagay ng medicinal liquid. Ginawa ni Birch ang ilang simpleng treatment sa peklat sa mukha ni Vera. Pagkatapos, ipinasok ni Thomas ang mga karayom para makontrol ang lason at fire nature ng peklat. Ang huling hakbang ay ang paggamit ng 1,000-year mushroom. Panata 1546. Nakipagtulungan si Thomas kay Birch na ipagsama ang rare at mahalagang elixir na ito. Pagkatapos ng isang oras na pag-apply ng gamot, inilabas ni Thomas ang lahat ng silver needles at tinakpin ni Jacob ng gasa ang peklat ni Vera. Ilang sandali pa ay inutusan ni Thomas si Jacob, mula ngayon, papalitan mo ang iyong gasa tuwing 3 oras. Kung walang aksidente na mangyayari, ang kanyang peklat ay gagaling sa loob ng 2 araw. Talaga. Tinitigan ni Vera ang kanyang sarili sa salamin at nakaramdam siya ng pagkabalisa nang makita ang gasa. Totoo ba na gagaling talaga siya? Umaasa siya na mangyari talaga ito. Kasunod nito, sinamahan ng lahat si Vera dahil nag-aalala silang may mangyari. Nagdala pa si Flying Rooster ng malaking grupo ng mga tao para protektahan ang Red Society Pharmacy. Pinagbawalan nila ang lahat ng outsider na lumapit pero hindi ito magdulot ng masamang epekto sa loob.
Tinunod ni Jacob ang bili ni Thomas sa pamamagitan ng pagpapalit ng dressing tuwing 3 oras. Habang tumatagal ay nababawasan ang mushroom pagkatapos ng bawat paggamit. Tiniguro rin ni Thomas at Birch na hindi maging careless sa harapan niya. Pinagmamasdan nila ang mga pagbabago sa peklat ng mukha ni Vera sa lahat ng pagkakataon at pinagmasdan pa nilang mabuti ang kalagayan ng katawan nito. Kung may mali sa kanya, gugustuhin nilang gamitin ang gamot sa botika para gamutin siya. Matapos siyang alagaan ng mabuti at maingat, walang imposible sa kanilang pagtitiyaga. Sa wakas ay nagiging effective na ito. Makalipas ang 15 hours, nang ibaba ang gasa sa ikalimang pagkakataon, sa wakas ay lumitaw ang isang masayang pagbabago sa peklat sa mukha ni Vera. Ang peripheral scar ay naging malabo na at nang itaas ang gasa, ang peklat ay nahulog sa kasama ang gasa. Tumubo muli ang bago at makinis na balat sa kanyang mukha. Epektibo ito. Si Aris ang naunang excited na sumigaw. Napangiti ang lahat. Sa wakas, para gamutin ang peklat ni Vera, naglaan sila ng napakaraming oras at pagsisikap, at sa wakas ay naging effective ito. Ipagpatuloy mo ang pagpapalit ng gasa sa mukha niya. Maging maingat ka at huwag mong saktan ang bagong balat, sabi ni Thomas. Naiintindihan. Maingat na pinalitan ni Jacob ang gasa at ang kanyang mga galaw ay mas mabagal at malumanay. Tiniguro niyang hindi saktan si Vera. Tumulo din ang luha ni Vera mula sa kanyang mga mata nang makita ito. Totoo na napakasaya niya. Ang sakit na gumugulo sa kanya sa loob ng mahigit 10 taon ay may pagkakataon na gumaling sa wakas. Sa wakas ay hindi na magagalit ang ibang tao sa kanya dahil sa pagiging pangit niya. Bilang isang babae, gaano kalaki ang ginhawa na mararamdaman niya. Bumuhos ang ulan sa labas at parang unti-unting pumatak ang mga luha ni Vera. Habang dahan-dahang lumipas ang oras at paulit-ulit na pinapalitan ng dressing, kitang-kita ang pagbabago sa peklat ng mukha ni Vera. Nagiging malabo na ito at napakakinis ng bagong balat. Pagkaraan ng ilang oras, ang sariwang bagong balat ang makikita sa kanyang mukha, dahan-dahan ding naging normal ang kanyang balat. Ang mukha ni Vera ay napakakinis tulad ng isang pinakuloang itlog na tinanggal ang shell. 2 araw lang. Sa loob lamang ng 2 araw, naging magandang swan si Vera mula sa isang ugly duckling. Ito ay isang himala. Napakaganda mo, sabi ni Jacob habang nakatingin sa brand new na Vera. Sa oras na ito, tumigil ang ulan sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay sumikat sa mukha ni Vera at sa puso ng lahat mula sa maulap na kalangitan sa bintana. Ang araw ay palaging nasa likod ng bagyo. Tuluyan nang nawala ang mga ulap na nakatikip sa mukha ni Vera. Tumayo si Vera at hinarap ang lahat ng may bagong mukha. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang ulo at ngumiti ng malapad. Hindi na ako mukhang pangit ngayon, tama ba? Tumawa si Birch. Hinawakan niya ang kanyang balbas at sinabing, hindi ka na pangit. Isa ka na talagang Diyosa ngayon. Nag-thumbs up din si Jacob. Miss Jack Queen, kung lalabas ka ngayon, paniguradong babalikan ka ng mga tao at titingnan ka. Ang lahat ay patuloy na pinupuri si Vera, ngunit si Aris ay nanatiling tahimik. Nakaramdam siya ng saya at nakaramdam din siya ng kahihiyan. Wala siyang masabi habang tinitingnan niya si Vera. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Ngunit nagkusa si Vera nang umiti sa kanya at nagtanong, Mr. Aris, sa tingin mo, maganda na ba ako ngayon? Ang kutis ni Aris ay naging kasing pula ng mansanas at tumango siya. Okay na ang itsura mo. Ngumiti ang lahat nang makita nilang nahihiyang ngumiti si Vera at nakaramdam sila ng saya para sa mahiyaing lalaki na ito. Sa oras na ito, kinuha ni Thomas ang initiative na sabihin, pinapahirapan tayo ng pamilyang Gomez at ito na ang ating pagkakataon na umatake pabalik. Vera, magpaganda ka na. Pumunta ka na at magpalit ka ng magandang damit. Tumango si Vera sa kanya. Sige. Kaya naman, dinala ni Aris si Vera sa kanyang kwarto at nagayos. Kinuha ni Thomas ang phone niya at tinawagan si Dylan na matagal na niyang hindi na-contact. Sa sandaling sinagot ni Dylan ang tawag ni Thomas, galit na sinabi ni Dylan sa kanya, Just go. Thomas, bakit mo ako tinatawagan? Bigla ka na lang tumakas pagkatapos mong sirain ang good boys of the summer ko, natatandaan mo ba? Bakit mo ako tinatawagan ngayon? Nakonsensya ka na ba? Napangiti si Thomas at sinabing, umalis ako dahil gusto kong maghanap ng solusyon. So, nahanap mo na ba? Nahanap ko na. Oh, anong solusyon ang nahanap mo? Sabihin mo ito sa akin ngayon.
Sumagot si Thomas sa isang misteryosong paraan, hindi ko ito maipapaliwanag dito. Dapat kang pumunta dito at makita ito ng personal. Nasa Red Society Pharmacy ako ngayon. Kapag dumating ka at nakita mo ito, maiintindihan mo na agad ito. Tumango si Dylan. Sige, pupunta na ako ngayon. Thomas, gusto kong makita kung anong panlilinlang ang nilalaro mo ngayon. Kabanata 1547. Makalipas ang 40 minutes, mag-isang nagmaneho si Dylan sa Red Society Pharmacy at pumasok sa lobby. Thomas, nandito na ako. Agad na sumigaw si Dylan pagpasok niya. Ang kanyang performance ay hindi maganda kamakailan at talagang wala siyang lugar para ilabas ang kanyang galit. Lumapit si Thomas at sinabing, huwag kang masyadong mabalisa. May mas magpapa-excite pa sa'yo mamaya. Wow, ipakita mo na lang sa akin kung ano ang dapat kong ika-excite. Galit na sinabi ni Dylan, nasira na ang palabas ngayon at ang public opinion ay napunta sa kabilang panig. Ang pamilyang Martin ay walang awa na iniinsulto ng pamilyang Gomez sa harap ng lahat. Thomas, kailangan mong pasanin ang responsibilidad na ito. Tumawa si Thomas at nanatiling tahimik. Pumalakpak siya para i-gesture si Aris na pwede na niyang ilabas ang tao. Anong ginagawa mo? Tanong ni Dylan. May ipapakita akong isang tao. Sino? Si Vera. Vera, medyo madilim ang itsura ni Dylan nang makita iyon. Nasira ang show ko dahil sa kanya. Bakit mo hinihiling na makita ko siya ngayon? Gusto mo bang humingi siya ng tawad sa akin? Walang kwenta kung gagawin niya ito. Hindi ito makakatulong sa sitwasyon natin. Panayang sigaw ni Dylan at parang sisubog na siya anumang oras. Maya-maya bumukas ang pinto at hinawakan ni Aris ang kamay ni Vera habang papasok sa lobby. Sa sandaling ito, si Vera ay nakasuot ng puting damit. Napaka-elegante niya at maamo siya na parang isang prinsesa. Nakakaakit siya ngunit nagpalabas pa rin siya ng isang kabataang aura. Tinuot pa rin niya ang sombrero na iyon at natatakpan ng yarn ang mukha niya. Nakita ko na siya. Ano naman ngayon? Naiinip na sinabi ni Dylan. Ngumiti si Thomas at sinabing, hindi mo pa siya nakikita ng buo. Tinenyasan ni Thomas si Aris at tumango naman si Aris. Personal niyang tinanggal ang sombrero para kay Vera saka ipinakita ang mukha nito. Sa umpisa ay iniiwasan ito ni Dylan dahil nakita niya sa balita ang litrato ni Vera. Talagang napakapangit niya. Nasunog ang mukha niya kaya may galo sa kaliwang bahagi nito. Nakakatakot ang itsura nito sa katunayan. Kaya, si Dylan ay walang kamalay-malay na lumingon. Wala siyang lakas ng loob na tumingin sa kanya. Pero dahil curious siya ay napalingon pa rin siya para makita ang mukha nito. Hinanda niya ang kanyang isip. Kahit pag-aano siya kapangit, hindi siya matatakot. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang lakas ng loob, tumangala at tumingin sa mukha ni Vera. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang totoong nangyayari sa sandaling tumingin siya. Takot na takot siya habang humaharap sa babae. Hindi na nakaiwas ng tingin si Dylan sa kanya. Puno ng pagkabigla, inggit at paghanga ang kanyang titig. Sa oras na ito, napakaganda ng mukha ni Vera. Ang puting damit na suot niya ay mas lalong nagpapaganda sa kanya. Napakaganda ng kanyang itsura. Talagang napakaganda. Natigilan si Dylan. Siya ay nakatayo pa rin doon, hindi siya makaalis sa loob ng mahabang panahon. Napangiti si Thomas at sinabing, Mr. Martin, tapos ka na bang panoorin siya? Sa wakas ay tuluyan ng natulala si Dylan. Pinunasan niya ang kanyang laway at awkward niyang sinabi, Thomas, sino? Ito. Tumawa si Thomas nang marinig ito at sinabing, bakit? Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa'yo? Siya si Miss Jack Queen. Si Vera ba ito? Parang hindi makapaniwala si Dylan. Kabanata 1548. Nakita niya ang balita at larawan. Napakapangit ni Vera. Ibang-iba siya sa kagandahang ito ngayon. Thomas, hindi ako blockhead. Please wag mo akong lokohin. Sabihin mo sa akin kung sino siya. Matigas na sumagot si Thomas, siya ay tunay na si Vera. Nagkusa rin si Vera para sabihin, Mr. Martin, ako talaga si Vera. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kong kantahin ang To the Moon para sa iyo. Nang makita ni Dylan na mukhang matatag sila, kailangan din niyang maniwala kahit ayaw niya. Ngunit hindi niya ito naintindihan. Bakit? Tanong ni Dylan, Thomas, anong nangyayari? Bakit ganito kabilis ang pagbabago? Wala akong oras para mag-buffer.
Paliwanag ni Thomas, actually, ang nakita mo dati at ang nakikita mo ngayon ay parehong totoo. Si Vera ay nakatagpo ng isang malubhang apoy noong siya ay maliit at ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay nasunog. Isang peklat ang naiwan sa mukha niya. Umalis ako sa Central City nitong mga araw na ito dahil pumunta ako sa ibang lugar para maghanap ng elixir para gamutin siya. Walang imposible sa pagtitiyaga. Nahanap ko na. Nitong 2 araw, ginamo namin ni Ginoong Nolan ang peklat sa mukha ni Vera. Sa ngayon, nakikita mo ang walang kamali-mali na Vera na naka-recover na. Ano sa tingin mo? Masaya ka ba? Matapos marinig ni Dylan ang buong proseso, nakaramdam siya ng paghanga. Mapapagaling pa ni Thomas ang existing na peklat na tumagal ng mahigit 10 taon. Ang kanyang mga medikal na kasanayan ay talagang namumukod tangi. Sabi niya, napakagaling. Kawakas ay gumaling ang peklat ni Vera at ito na ang oras na aatakihin tayo pabalik. Matagal nang mayabang ang pamilya Gomez. Tumango si Thomas. Ganoon din ang naisip ko. Mr. Martin, anong plano mo? Siyempre meron ako. Napangiti si Dylan at sinabing, wala akong kakayahan pero marami akong masamang ideya. Hindi ba ginamit ng pamilya Gomez ang peklat ni Vera para i-frame tayo? Ngayon, gumaling na si Vera, kaya ibabalik natin sa kanila ang lahat ng pinsalang dinanas natin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ipaubaya mo na lang sa akin ang mga susunod na bagay. Kailangang i-restart ang palabas at kailangang maging top celebrity din si Vera. Hindi ko tatapusin ito sa pamilya Gomez. Tumawa si Dylan nang umalis siya sa Red Society Pharmacy. Nagsimula na naman ang digmaan sa pagitan ng pamilya Martin at ng pamilya Gomez. Sa villa ng pamilya Gomez, balis ang tumakbo si Dominic sa bahay. Napabuntong hininga siya habang sinasabi, Lolo, may nangyaring masama. Tumalikod si Nicholas at tumingin sa kanya. Ano na naman ang nangyari? Bakit lahat ng bagay sa mundo ay lumalaban sa pamilya Gomez? Hindi lahat ay lumalaban sa atin, ngunit ang pamilya Martin ay tumatayo laban sa atin. Ang pamilya Martin. Umagalpak ng tawa si Nicholas. Nasira ang show nila. Iniisip ko kung magkano ang kanilang gagawin. Nasa mood pa ba sila para kalabanin tayo? Sabi ni Dominic, I'm talking about this. Ngayon pa lang, naglabas na ng balita ang kanilang official Twitter na ang Good Boys of the Summer ay itutuloy at hindi na mag-post ang show ngayong gabi. Ano? Sabi ni Nicholas, hindi baliw ang mga miyembro ng pamilya Martin, di ba? Nasira ang reputasyon ni Vera. How dare they still continue organizing the show? Hindi ba sila natatakot na mapintasan? Alam ko, sabi ni Dominic. Sa palagay ko natatakot silang magbayad ng masyadong maraming pera kaya ginagawa nila ito sa pamamagitan ng puwersa. Umisi si Nicholas bago niya sinabing, great, that's great. Dahil naglakas loob silang magpatuloy, hindi rin natin kailangang pigilan yan. Ipapalabas ang ating palabas kasabay ng kanilang palabas ngayong gabi at makikipagkumpetensya tayo sa kanila. Pagkatapos, hayaan ang mga ghostwriter na manguna sa opinyon ng publiko. Ipadala ang mga pangit na larawan ni Vera sa malawakang sukat at pukawin ang damdamin ng mga manunood na i-boycott ang mga ito ng sama-sama. Tumango si Dominic. Nakuha ko na. Pupunta ako at gagawin ko ito ngayon. Tsaka, tanong ni Nicholas, nabalitaan kung bumalik na si Thomas. Oo. Nang bumalik ang jerk, pinutol niya ang mga daliri ng mga kapatid na pinapanto ko para asarin si Vera. Napaka-ruthless niya talaga. Sinabi ni Nicholas, napakaganda na hindi sila namatay. Si Thomas Dalad ay sikat sa pagiging walang puso. Iniisip ko kung mayroong anumang relasyon sa pagitan ni Dylan na puwersahang nagbo-broadcast ng palabas at sa pagbabalik ni Thomas. Umalaklak si Dominic. Anong klaseng relasyon kaya ito? Nauubusan na sila ng ideya ngayon. Hindi sila makalaro ng kahit anong trick ngayon. Tama ka. Dominic, pumunta ka na lang doon at tapusin mo na. I got it, Lolo. Kabanata 1549. Sa alas 8 ng gabi ng Sabado. Tuwing Sabado ng gabi, ang singing variety show ay eksklusibong ginawa ng pamilya Gomez, I Am the Best Singer, ay ipapalabas sa oras na yun. Ngayon ay walang pagbubukod. Maraming miyembro ng audience ang nakaupo sa harap ng kanilang TV at nanood nito. Ang palabas na ito ay ipinalabas sa loob ng maraming taon. Maraming mga trick at manipulasyon din sa likod ng mga eksena. Pero,
Dahil walang katulad na uri ng iba't ibang palabas na maaaring makipagkompetensya sa kanila, palaging mayroong maraming miyembro ng audience para sa palabas na iyon. Pero iba ang nangyari ngayong gabi. May isa pang nakakagulat na palabas na ipapalabas ngayong gabi na eksklusibong ginawa ng Pamilya Martin, ang Good Voice of the Summer. Noong na-broadcast ng palabas ang unang episode, napakaganda ng rating at pagsusuri nito. Ito ay naiiba sa parehong uri ng palabas sa merkado. Ang estilo nito ay bago at nakakaakit din ito ng maraming mga karaniwang tao na lumahok sa palabas. Nagkaroon ng pakiramdam ng pakikilahok ng publiko kaya medyo nakakangganyo. Gayunpaman, isang problema ang nangyari sa lalong madaling panahon dahil sa kasumpa-sumpa na balita ng pangit na babae. Ito ang naging dahilan para mapos ang palabas pagkatapos na maipalabas ang isang episode. Nang ipagpatuloy ang broadcast ngayon, nagulat pa rin ang mga tao. Ang mga opinyon ay iba. Ang bawat isa ay may iba't ibang opinyon tungkol sa insidenteng ito, ngunit isang bagay ang napakalinaw, na ang kasikatan ng Good Voice of the Summer. Ang kasikatan nito ay 10 beses pa nga ang kasikatan ng I Am the Best Singer. Ngayong gabi ay buhay at kamatayan ang nakataya para sa Good Voice of the Summer. Kung mayroon itong positibong epekto at mataas ang kasikatan nito, magiging kahindik-hindik ang palabas. Kung wala man itong positibong epekto pero mataas pa rin ang kasikatan, nangangahulugan ito na pinapuna sila ng lahat. Magsisimula na ang digmaan anumang oras. Tatanggapan ng chairman ng Sterling Technology magkasamang nanood ng TV sina Thomas at Diana na sekretarya. Bawat isa sa kanila ay may dalang isang balde ng popcorn at isang bote ng cola. Kumain at umiinom sila habang nanonood. Diana, pwede ba nating makita ang mga komento? Oo naman. Pinuksan ni Diana ang comment section at kitang-kita nila ang mga komento ng audience para sa show. Naturally, maraming comments ang negatibo. Kung tutuusin, gumastos ng malaki ang pamilya Gomez para mag-imbita ng maraming ghostwriters. How dare na ipalabas ang ganoong trash show? Niloloko mo ang mga miyembro ng audience at consumer. Paano mo pa nagagawang i-broadcast ng walang kahihiyan ang palabas? Napakawalang isip mo. I know. Ay. Ang mga tao sa panahon ngayon ay gusto lang magpakita sa TV para sa pera. Napakawalang isil nila. Mukhang baboy ang Vera na iyon, pero pinipilit niyang umarte na parang isang magandang ginang. Ngunit natuklasan siya, tama ba? Haha, basura. Ngayon, parang magpapakita pa rin si Vera. Pagagalitin natin siya. Nang makita ni Diana ang mga komentong ito, labis siyang nalungkot. Aniya, hindi naman sinabi ni Vera na maganda siya. Hindi ba sila mismo ang nag-isip tungkol dito? Nung nalaman nilang hindi maganda ang itsura niya, naloko daw sila. Mga hamak talaga itong mga audience na ito. Ngumiti si Thomas at walang pakialam na sinabi, actually, karamihan sa audience ay na-disappoint lang sa difference. Hindi pa sila nakakaramdam ng galit at puot. Ang mga taong ito na nang-iinsulto ay mga ghostwriter lamang na inupahan ng pamilya Gomez para pamunuan ang opinyon ng publiko at magdulot ng kontrobersya. Gusto nilang pag-alab ang damdamin ng madla. Hindi mo dapat sisihin ang audience, kundi ang Gomez family na nagsimula nito. Tumanggo si Diana. Oo, kasalanan lahat ng pamilyang Gomez. Kapag iniisip ko ang mga ito, nakikita ko silang mahirap, kasuklam-suklam, mapagpanggap, at walang isip. Nagsimula ang palabas sa lalong madaling panahon. Habang naghihintay ang lahat, ang host ay lumakad papunta sa entablado at ipinaliwanag ang palabas. Napaka-espesyal ng palabas na ito ngayon. Ito ay hindi isang recording, ngunit isang live streaming. Maraming mga biglaang sitwasyon na nangyari on the spot sa malaking singing variety show. Walang kumpanyang nang ahas na i-broadcast ito ng live dahil nag-aalala sila na baka may mangyari. Kung talagang may nangyari, ang isang recording ay maaari pa ring i-edit sa huling yugto habang ang palabas ay matatapos kung ito ay live streaming. Ang pamilya Martin ay naglakas loob na gawin ito kaya tiyak na nakipagsapalaran sila. Ang isang bagay na mas mahusay ay ang pamilya Martin ay naglakas loob na harapin ang kanilang sariling problema at hindi nila iniwasan ang balita ng pangit na babae sa lahat. Sa sandaling dumating ang host sa entablado, dinala niya ang problema. Bukod dito, walang takot niyang niyaya si Vera na kumanta sa entablado. Sa isang iglap, nabalisa ang lahat. Paano makakakyat pa sa stage at kumakanta ang pangit na babae? Ganun ba talaga siya kawalang isip? Ay nako!
Lahat, mabilis na magpalat ng channel para makatulog tayo sa gabi at hindi na mabangungot. Kung mas maraming sumulat ang mga ghostwriters, mas mataas ang kasikatan. Sa oras na iyon, ang rating ng palabas ay umabot sa isang hindi pa nagagawang altitude. Maraming audience ang nanood ng palabas dahil sa curiosity. Maya-maya, nagpakita si Vera. Ngayon, ipinakilala siya ng host gamit ang dalawang salita, Snow White. Tulad ng pagpapakilala, nag-walkout si Vera na nakasuot ng mahabang puting damit. Napapaligiran siya ng 7 dwarf. Nagwiwisik sila ng mga bulaklak habang sumasayaw. Naglakad si Vera habang kumakanta sa ganitong paraan. Nagtanghal siya ng To the Tune of Silk Washing Stream para sa mga manunood. Nakapapakalma ang boses niya at malambing ang kanta. Tumarangyang epekto ng entablado, agad na nalasing ang mga tao. Marami ring miyembro ng audience ang pumupuri sa performance. Naturally, mas marami sa kanila ang natagpo ang kapos palad. Ang pangit ni Vera, pero malaanghel talaga ang boses niya. Alam ko, tila walang sino man ang makakakuha ng lahat ng gusto nila. Mahirap kung gusto naming kumanta siya ng maayos at maganda ang hitsura niya sa parehong oras. Kabanata 1550. Ang tawag sa palabas ay Good Voice of the Summer, hindi Good Look of the Summer. What's wrong if she looks like that? Sa isang iglap, nahati ang mga komento sa dalawang magkaibang uri. Ang ilang mga tao ay sumuporta kay Vera, habang ang ilan ay sumalungat sa kanya. Natural, mas marami ang kumontra sa kanya dahil marami talagang ghostwriters. Pero hindi iyon mahalaga. Nakamit ni Thomas at Dylan ang kanilang layunin. Hayagan nilang ipinakita ang magandang boses ni Vera sa mga manunood na nakaramdam ng simpatiye para kay Vera. Natagpuan nila si Vera na medyo nakakaawa at nadama na ang kanyang kalagayan ay isang basura. Ito ang epekto na gusto ni Thomas at Dylan. Ang susunod ay ang oras upang masaksihan ang himala. Ngayon, nakasombrero pa rin si Vera at tinakman ng sinulid ang mukha. Habang ang kanyang mukha ay hindi makita, ang mga manunood ay may lahat ng uri ng imahinasyon tungkol sa kanyang hitsura. Nang matapos niya ang kanta, tumahimik ang lahat. Itinaas ni Vera ang kanyang mikropono at kinausap ang mga manunood sa site at sa harap ng TV. Some time ago, medyo nagdulot ng problema ang mukha ko sa producer at audience. Humihingi ako ng paumanhin para doon. Actually, iba sa itsura ko yung mga photos na nakita mo sa news. Nagsuot ako ng sombrero at tinakpan ang aking mukha hindi dahil sa pangit ako na hindi ko maipakita ang aking mukha. Ngunit dahil sana ay pakinggan mo ang aking boses sa halip na tumutok sa aking mukha. Pero hindi ko inaasahan na ang aking mga aksyon ay gagamitin ng mga masasamang tao. May mali silang gumawa ng chismis para saran ako. Upang maibalik ang aking reputasyon at matigil ang pagkawala ng mga producer. Ngayon, ako, si Vera Jacquin, ay aalisin ang aking sombrero at ipapakita ang aking tunay na mukha upang itigil ang lahat ng mga chismis. Napakasigla niyang magsalita, ngunit napatulala ang mga manunood nang makinig sila sa kanya. It was not far to realize na parang may mali sa balita dati sa sinabi ni Vera at ang balita ay sinisiraan ng masama si Vera. Posible ba ito? Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi niya ito inilantad ng mas maaga? Gayun din, ang mga larawang kinunan ay tunay na totoo at na-verify ang mga ito ng malaking bilang ng mga miyembro ng audience sa site. Imposibleng pekain ito. Kung ganoon nga, bakit nagsalita si Vera na parang siniraan? Maraming mga tao na hindi nakakaalam ng katotohanan ay hindi maaaring malaman ito. Hindi lang ang audience ang hindi nakaintindi nito, maging sina Dominic at Nicholas ay mukhang natarante rin. Hindi nila naintindihan ang gustong gawin ni Dylan. Huminga ng malalim si Vera. Habang nanunood ang lahat, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang braso at tinanggal ang kanyang sombrero sa harap ng lahat. Nang iyangat ang puting sinulid ay ipinakita ang kanyang mukha. Ang kanyang kanang mukha ay makinis at malasotla at ang kanyang kaliwang mukha ay lubhang maislan. Wala namang problema sa mukha niya. Hindi lamang iyon, siya ay napaka-cute at kaibig-ibig. Siya ay isang tipikal na kagandahan. Kasing ganda niya si Snow White. Kung talagang umiral ang salamin sa mundo, kapag tinanong mo ito kung sino ang pinakamagandang babae sa mundo, ang sagot ng salamin, Vera. Ang kanyang magandang hitsura ay agad na nanalo sa puso ng lahat. Ay nako, hindi ba siya masyadong maganda? Paano magkakaroon ng ganitong katangi-tangi, magandang babae sa mundo? Darn it!
Sino ba naman ang nagulat ng kalokohan na nagsasabing siya ay isang pangit na babae? Hindi talaga tayo makapaniwala sa mga balita ngayon. Lahat ay peke. Alam ko naman, di ba? Ang pamilyang Martin ba ay walang habas na magtataguyod ng isang pangit na babae? Sa tingin ko may mga taong sinisiraan sila ng masama. Kinuha nila ang kanyang larawan at inedit siya sa isang pangit na babae sa huling yugto. Talagang nakakadiri iyon. Ang mga kasuklam-suklam na kumpanya ay dapat na mabangkarote lahat. Ang opinyon ng publiko ay agad na nagbago ng husto. Sa sandaling ipinakita ni Vera ang kanyang mukha, ang lahat ng alingaw-ngaw ay automatikong gumuho. Sabi mo pangit siya, pero kapag ipinakita na niya ang totoong mukha niya, huhusgahan mo na kung pangit siya o hindi. Hindi na nagawang pangunahan ng mga ghostwriter na iyon ang opinyon ng publiko. Noong una ay gusto nilang pangunahan ang opinyon ng publiko para saruan si Vera sa pagiging isang pangit na babae. Ngunit kapag tiningnan nila ang sitwasyon ngayon, gaano mo pa rin kaiyahiya na masasabing pangit siya? Ang ilang mga ignorante na ghostwriter ay nagpatuloy pa rin sa pang-iinsulto sa kanya, ngunit lahat sila ay hinaranggan ng platform o pinagalitan ng mga manunood ng labis. Ang sitwasyon ay ganap na nabaligtad. Ang mga tao ay mga hayop na may masalimuot na damdamin. Kapag ang isang tao ay hindi naiintindihan ng isa pa, siya ay makadarama ng labis na pagsisisi pagkatapos niya malaman ang katotohanan. Patuloy siyang nambobola, nag-catering, at nagpapakumbaba sa taong hindi niya naiintindihan. Ganyan ang sitwasyon ngayon. Hindi naiintindihan ng lahat si Vera dati. Para makabawi sa pinsalang idinulot kay Vera, lahat ay nagsimulang mambobola, lasing na nag-catering, at baliw na bumawi para sa kanya bilang paghihiganti. Patuloy silang nagbibigay ng mga regalo sa kanya. Napakaraming papuri. Isa pa, namumukod tangi na si Vera. Siya ay napakarilag at napakahusay niyang kumanta. Nag-aaral din siya kay Gemma, ang top celebrity. Kaya naman, siya ay lubos na hinahangad. Nakahold ang Good Voice of the Summer dahil kay Vera dati, pero naibalik din ang Good Voice of the Summer dahil kay Vera sa kasalukuyan. Ang rating nito ay nasa tuktok nito, at ang reputasyon nito ay hindi pa nagagawang mahusay. Si Vera iyon, Good Voice of the Summer, o ang pamilyang Martin, lubos nilang binago ang sitwasyon. Ang lahat ay dahil sa 1,000 taon na kabute na dinala ni na Thomas at Aris mula sa Kiara Cloud Mountain. Sa ilalim ng entablado, pumalakpak si Aris at tinitigan si Vera na nagniningning sa matinding pagmamahal. Taos puso siyang nakaramdam ng kasiyahan para sa kanya. Sa wakas, hindi na kinailangang taglayin ni Vera ang masamang pangalan ng ugly woman. Sa wakas ay natanggal na rin ni Vera ang sinulid at malayang gumalaw sa ilalim ng araw. Congratulations, Vera. Taos pusong binati siya ni Aris.